Gagawa tayo ng triple chocolate donut! Ang ating recipe ngayon ay napakasarap. Hindi lang ito basta donut, ito ay triple chocolate donut. Pero sinigurado kong ang buong recipe natin ay hindi naman ganon katamis. Saktong-sakto lang po para ma-enjoy nyo ang pagkain ng ating masarap na donut. Halina at umpisahan na natin itong lutuin. Sa isang malinis na mixing bowl, maglagay po tayo ng 1/2 cup of water. Then, maglagay po tayo ng 1/8 cup of melted butter or margarine. Kung hindi po available ang butter or margarine, pwede po tayong gumamit ng oil, basta make sure lang po na hindi ito used oil at wala itong ibang lasa. Pwede nating simutin ang ating butter or margarine gamit ang ating spatula. Mangangailangan ang ating recipe ng kalahating itlog lamang po. Bale yung isang itlog po ay hinati lang natin. Hating-hati po yung egg white, ganun na rin po yung ating egg yolk. Maglagay na rin tayo ng 1/4 cup of sugar. Pwede pong puti, pwede rin po yung wash sugar. At ng 1 teaspoon ng instant dry yeast. Tips nga po pala, magkakaiba po ang yeast ha, hindi po pare-pareho. Kapag ang nabili nyo po ay instant dry yeast, kagaya ng ginamit ko, hindi nyo na po ito kailangang ipa-bloom. Pero kapag ang nabili nyo po ay yung mga active dry yeast, gagamit po kayo nito ng maligamgam na tubig. Di ba po yung unang proseso natin kanina ay naglagay tayo ng 1/2 cup of water. Ang gagamitin nyo po roon kapag ang ginamit nyo ay active dry yeast ay maligamgam na tubig. Doon, ilagay nyo na rin po ang inyong butter at ang inyong asukal. Haluin itong mabuti bago nyo ilagay ang 1 teaspoon of yeast. At hayaan nyo po itong mag-bloom. 3 to 5 minutes lang po, pwede nang mag-bloom ang inyong yeast ha. Another tips nga po pala, hindi po dapat mainit ang ating gagamiting tubig. Kasi po kapag sobrang init naman po nito, pwede pong mamatay ang ating yeast at maaapektuhan po nito ang pag-alsa ng ating tinapay. Dapat po ang init ay yung pwede na po nating hawakan yung pinakatubig, yung hindi po tayo mapapaso. Ganun lang po yung maligamgam na tubig. Ang ating recipe ay nangangailangan ng 1/2 cup of powdered milk. Pero dahil may available ako ngayong choco milk, ito muna ang aking gagamitin. 1/2 cup rin po ang equivalent nito. Ilalagay na rin natin ang ating 1 3/4 cup of all-purpose flour. Kung ang available po sa inyo ay bread flour, pwede naman po iyon. Sorry po sa pag-pronounce ko ha, minsan nasasabi kong tama yung flour, minsan naman po ay flour. Dito na natin ilalagay ang ating 1/2 teaspoon ng salt. Another tip po pala, huwag niyo pong diretsong pagsasamahin ang ating yeast at ang salt ha, dahil ang salt po ay makakapatay rin po sa ating yeast. At malaki ang magiging epekto nito sa pag-alsa ng ating tinapay. Kaya ang ginagawa ko po, ang salt ay sinasabay ko na sa ating flour o ang ating flour. I-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-well combine na ang ating dry and wet ingredients. Hihingi po uli ako ng pasensya sa ating mga expert na baker. Pasensya na po talaga dahil ako po ay hindi naman po talaga baker. Ito pong aking paggawa ng tinapay ay based lang po sa aking experience ha. Kaya po kung may maidadagdag ko po kayong kaalaman, don't hesitate to comment down below nang sa ganun po pare-pareho po kaming matuto dito. I-add na rin natin ngayon ang ating 1/4 cup of cocoa. Sa cocoa po na ating gagamitin ay highly suggest po na magandang klase ng cocoa ang ating gamitin. Dahil napakalaki po ng ambag na lasa ng cocoa sa ating tinapay. I-mix lang po natin itong mabuti.
Mga palalabs, palambing po uli ha. Please, paki-like and share po uli itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pa-subscribe naman po. And click nyo na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. You can also join us or even tag us sa ating Facebook page. Just type Mix and Cook. Mapapansin nyo po na kahit nahalo na natin ang lahat ng ating mga ingredients, medyo sticky pa rin ito. Takpan po muna natin ito ng malinis na tela at hayaan muna natin ito ng 20 minutes. After 20 minutes, balikan na po natin ang ating dough. Para hindi po tayo mahirapan sa pagkuha nito, lagyan po natin ito ng konting harina. Ganon din ang ating mesa o ang ating pagmamasahan, lagyan din po natin ito ng konting harina. Mga mamis, mga tita, mga tito, mga ate, mga kuya, kung ito po ay first time nyo ng paggawa ng tinapay, huwag po kayong kabahan ha, napakadali lang po ng aking ituturo. Mamasahin lang po natin ito ng 5 minuto. Pansinin nyo po yung gagawin ko, kukunin ko lang to, then itutulak ng aking palad. Kukunin, then itutulak ng aking palad, ganun lang po kasimple. At para mas maganda ang pagka-smooth nito, pwede rin po natin itong ihampas-hampas. Huwag lang po natin ihagis ng gusto ha. Kung ang dough nyo po ay sobrang sticky pa rin, pwede po kayong mag-add ng paunti-unting harina. Again, paunti-unti lang po ha. Huwag naman po natin ito dagdagan ng husto kasi pangit naman po ang dough kung ito ay magiging dry. Sa parting ito, pwede nyo na po itong ihampas-hampas. Ihampas nyo po ito ng 10 beses. Mas maganda po ang resulta. Ngayon ay makinis na po ang ating dough. Ilalagay na po natin ito sa ating mixing bowl o sa isang lalagyan na ginris po natin ng kaunti. Same rin po sa ating dough ha, nang sa ganon hindi ito maging dry, igris rin po natin ito ng kaunti. At ito ay muli nating tatakpan, paaalsahin naman natin ito ngayon ng 1 oras. Mas maganda po kung sa mas mainit na lugar ng inyong bahay nyo ito ilalagay. Huwag naman po sa tirik na araw ha. Balikan po natin after 1 hour. Habang pinapaalsa natin ang ating tinapay, gawin muna natin ang ating chocolate filling. Maglagay lang po tayo ng 1/2 cup of white sugar. Then, mag-add na rin po tayo ng 1/4 cup of cocoa. At ng 2 tablespoon of cornstarch. Ang cornstarch ang tutulong para lumapot ang ating chocolate filling. Maglagay rin tayo ng 1/2 cup of evaporated milk. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh milk. Haluin natin itong mabuti hanggang sa matunaw na ang ating cornstarch. Dito po pala sa ating recipe ng chocolate filling, pwede nyo rin po itong gamitin na inyong chocolate ganache. Kapag nahalo na po natin itong mabuti, isa lang na po natin sa kalan na may katamtamang lakas ng apoy. Tip nga po pala para maganda po ang ating chocolate filling na pwede rin natin gawing chocolate ganache, huwag po natin itong titigilan sa paghalo ha, hanggang sa ito ay dahan-dahan ng pumapal ang texture o unti-unti na pong lumapot. At kapag sa tingin nyo naman po ay nasusunog ang pinakailalim nito, mas hinaan nyo pa po ang apoy. Lagi nyo pong titingnan ang consistency ng ating chocolate filling ha, hindi po ito dapat sobrang lapot. Reminder din po pala, habang ito ay lumalamig, mas lumalapot pa po ang ating chocolate filling, kaya mas okay na pagpatayin natin ang apoy, hindi naman po ito sobrang lapot. Ngayon po, pansinin nyo ang consistency nito, papatayin na po natin ang apoy. Dapat po ganito lang po siya kalapot ha, dahil mamaya po mas lalapot pa ito. I-set aside muna natin ito at hayaan nating lumamig.
Balikan naman natin ngayon ang ating dough. After 1 hour, umalsa na po ang ating dough. I-pinch lang po natin ito ng konti. At ilipat na po natin sa ating working table. Dito po, pwede nyong gawing lag yung medyo pahaba ang ating dough bago po natin ito i-cut. Sa akin naman po, pinaplatin ko lang po ng kaunti at ika-cut po natin ito ng 6 pieces. Sa pag-cut po ng ating dough, depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin yung donut ha. Pwede rin po kayong gumamit ng timbangan nang sa ganon mas accurate o mas pare-pareho ang laki o ang bigat ng ating gagawing donut. Lalo na po kung ito ay inyong inenegosyo, much better po talaga na ito ay inyong timbangin. Nang sa ganon, pare-pareho po ang laki ng ating gagawing donut. After po natin itong makat, bibilugin lang po natin ito. I-close lang natin ang mga dulo ng ating dough, then ito na ay ating bibilugin. After po natin itong mabilog, i-flatten lang po natin ang bahagya. Ito po ay optional lang. Nag-cut po ako ng mga parchment paper o ng wax paper. Then inilagay ko po doon ang ating mga donut. I-rest po muna uli natin ito ng 20 minutes. Nilagyan ko po ng plastic nang sa ganon yung pinakatela natin ay hindi mamamantsahan. Habang nire-rest po natin ang ating mga donut, gawin po muna natin ang ating streusel. Ito po yung ating pang-coat after natin itong i-fried. Pagsamahin lang po natin ang ating 1/2 cup of powdered milk at ang ating 1/4 cup of cocoa. I-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan ng maghalo ang ating cocoa at ang ating gatas. Kung may iba po kayong recipe ng inyong streusel, o iyong gamitin. Ngayon naman po, tayo na ay magpiprito. Sa isang malinis na kawali, maglagay lang po tayo ng sapat na mantika at painitin lang po natin ito. Another tip po pala sa pagluluto ng donut, kapag mainit na po ang mantika, hinaan na po natin ang apoy. Dapat po sa pagluluto natin, slow cook lang po. Para maging mas maganda po ang pagkakaluto ng ating donut. At huwag din po natin itong sisiksikin. Pansinin nyo, dahan-dahan ko lang tatanggalin ang ating parchment paper. Napakadali lang po nitong tanggalin. Ginagawa ko po ang paraan na ito nang sa ganon ang pag-alsa ng ating donut ay hindi ko na po nagagalaw o hindi ko na po napipipi ang ating donut. Bantayan po natin ang pagluluto ng ating donut ha. Iwasan po natin itong masunog. Ngayon ay luto na po ang ating donut. Dahan-dahan na po natin itong kukunin. Dahan-dahan lang po ha, nang sa ganon maiwasan nyo pong talsikan ng mantika. Mas maganda po na mailagay nyo muna ito sa isang lalagyan na may paper towel o kahit ng tissue paper nang sa ganon matanggal pa ang excess oil. Heto na po ang ating mga nalutong donut. Papalamigin po muna natin ito bago natin lagyan ng filling. Heto na po ngayon ang ating filling. Pansinin nyo po, kanina nang pinatay pa lang natin ang apoy, medyo malabnaw ito. Pero di ba kagaya ng sinabi ko sa inyo, habang ito ay lumalamig, ito ay mas lumalapot pa. May dalawa po kayong option sa pagpapalaman nito o sa paglalagay ng filling sa ating donut. Pwede pong kagaya nito, ilagay niyo po muna ito sa isang pastry bag. Bubutasan nyo lang ng kaunti ang ating donut at doon po natin ilulusot o ilalagay ang ating pinaka-filling. Or, pwede naman pong hiwain nyo yung kalahating part ng ating donut, then palamanan natin ito na kagaya ng pagpapalaman natin sa ating mga regular na tinapay, at gumamit lang po tayo dito ng kutsara. Heto po yung isang way yung nakalagay po sa pastry bag. Heto na po ngayon yung ating 6 na donut na nalagyan na natin lahat ng filling.
Ngayon, mas pasasarapin pa natin ito sa pamamagitan ng ating streusel. Isa-isa lang po natin itong i-coat ng ating chocolate streusel. Then, after po natin itong i-coat, dahan-dahan lang po natin itong galawin o pagpagin nang sa ganon matanggal po yung sobrang streusel. And charan! Heto na po ang ating napakasarap, sobrang yummy talaga na triple chocolate donut. Nasigurado akong magugustuhan ng inyong buong pamilya. Sana po ay masubukan nyo ito sa inyong mga tahanan dahil napakadali lang po talagang gawin. Kung ito naman po ay idadagdag ninyo sa inyong mga business, pwede nyo po itong ilagay sa mga box na katulad nito. Ang box na gamit natin dito ay 5x6 and 3/4 by 1.5. Ito po ay 9 pesos per piece. At siyam na donut ang kakasya. Yung ganitong box naman po, ang size ay 7 by 11 by 2.5. 16 pesos naman po ang bawat isa at kakasya dito ang 12 pieces na donut. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang ating computation para kung ito ay isasama nyo na sa inyong mga food business, meron na po kayong ideya. Sa ating recipe ngayon ay gumastos tayo ng 79 pesos at dito ay nakagawa tayo ng 6 na malalaking donut. So bali pumapatak po na 13 pesos ang ating puhunan sa bawat donut na pwede nating ibenta ng 17 to 18 pesos. Kaya pwede tayong kumita ng 4 pesos per piece. Hindi na masama, di ba? Lalo na kung mas marami kayong gagawin. Dagdag kaalaman lang po ito kung sakali po nagagamit kayo ng box. Ito naman po ang sample computation. Sa isang box po na may 9 pieces ang laman, kikita tayo ng 4 pesos per piece, di ba? Possible tayo kumita ng 27 pesos. Less na po dyan ang presyo ng ating box. At doon naman po sa 12 pieces, pwede tayong kumita ng 32 pesos. Less na rin po dyan ang gastos sa ating box. O diba, napakaganda po ng kita sa ating donut business kung sakasakali. Isang box pa lang yan o per piece pa lang po ang pinag-uusapan natin. What more kung mas madami kayong mapapa-order at mas madami kayong magagawa. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para naman po lagi kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video.